Well, hello, kumusta? Madalas ay napapanood natin sa mga pelikula ang mga paraan ng pagbitay at pagpapahirap sa mga kriminal noong unang panahon sa harap ng mismong publiko bilang babala na din sa mga nagawa ng mga krimen. At yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa aking channel, ay huwag mo naman kalimutan mag-like at mag-subscribe. Simulan na natin ang pag-uusap. Hanggang sa ngayon ay ginagawa pa din ang public execution sa ibang bansa, lalo na sa parteng Middle East. Narito ang 5 na pinakabrutal na paraan ng pagbitay. Number 5. Pagbitay gamit ang elepante. Ito ay karaniwang ginagawa sa Southeast Asian countries, lalo na sa India bilang capital punishment. Dahil sa ilang toneladang bigat ng elepante, unti-unting madudurog ang katawan ng biktima hanggang malagutan ng hininga. Karaniwang tumatagal ito na halos ilang oras, kaya't matinding sakit ang daranasin ng biktima bago mamatay. Ginagawa ito sa harapan ng publiko para magsilbing babala sa mga taong gagawa ng kasalanan. Karaniwang sinasagawa ito ng mga maharlika at nagsisilbing simbolo ng kanilang kapangyarihan at ang kakayahan umanong kumontrol ng mababangis na hayop. Ito ay ginagawa ng European Empire, pati na rin ng mga bansa sa kanlurang noong bandang 18th century at early 19th century. Number 4. Pagtorture gamit ang daga. Naging common na ang paggamit ng daga para sa pagtutorture sa medieval age ng Germany at Asian China. Ang biktima ay tinatali at nakahiga habang walang suot sa pangitaas na damit, at saka ilalagay ang gutom na daga sa ibabaw ng tiyan at saka tatakpan ito ng isang timba o kulungan na gawa sa bakal na butas ang ilalim. Pagkatapos ay painitin ang ibabaw nito. Sa ganitong paraan, ang daga sa loob ay magwawala dahil sa init at maghahanap ng maaaring labasan. Dahil matigas ang timba, tanging tiyan lang ng biktima ang malambot. Bubutasin ito ang tiyan hanggang makahanap ng butas na malalabasan. At karaniwang ang daga ay sumusuot sa intestine ng biktima hanggang sa makalabas ito. Isang mabagal at napakasakit na paraan na pagpapahirap hanggang malagutan ng hininga ang biktima. Number 3. Rock torture. Nagsimula ito sa Europa. Ginawa ito para makakuha ng impormasyon sa kaaway ng isang imperyo o ng pamahalaan. Ang biktima ay tatali ng tigkabilang kamay at paa sa isang parang makina. At may dalawang tagasilbing tagabitay. Unti-unting iniikot ang mga tigkabilang gear ng makina. Sa ganitong paraan, unti-unting nahihila ang mga kamay at mga paa ng biktima. Habang ito ay ginagawa, maririnig ang buto at ang laman na naghihiwalay. Magiging napakasakit at napakahirap na magiging kamatayan ng isang biktima nito. Number 2. Judas Cradle. Siguro ay sa larawan pa lang ay naiisip nyo na ang sasapitin ng biktima. Ang paraang ito ay sa Europa rin nagsimula. Ang isang piramid na gawa sa kahoy at ang biktima ay mistulang paupuin sa ibabaw ng piramid na nakatali. Ang katawan at ang mga kamay. Ang pinakandulong bahagi ng piramid ay ipapasok sa puwitan. At kapag babae naman, ay sa kaniyang ari nito. Ang paa naman ay tinatalian din at nilalagyan ito ng pabigat para handang-handang ang tulis ng piramid ay pumasok sa katawan ng biktima. Tumatagal ito halos isang buong araw. Depende din sa kaniyang titising sakit ng biktima. Kung minsan, ang pabigat ay dinadagdagan pa para mas mapabilis ang pagkamatay ng biktima. Number 1. Playing. Ito yung binabalatan ng buhay ang biktima. Nagsimula ito sa ASEAN noong 14th century pa. Sinasabit nila ang balat ng biktima sa entrada ng kanilang syudad bilang babala sa mga kalaban. Kami ding iba pang tribo o kultura ang ginagawa ito.
Ang mga bilanggo o ang mga biktima ay tinatali habang unti-unting binabalatan ng buhay. Ang biktima ay mamamatay dahil sa pagkaubos ng dugo, pagkawala ng ibang fluid sa katawan, infeksyon o hypothermia, o ito yung labis na lamig. At karaniwang namamatay ang biktima pagkalipas ng ilang oras o minsan ay tumatagal din ng ilang araw mula nang ito ay balatan. At ito ang 5 na pinakabrutal na paraan ng pagbitay o pagtorture. Medyo natakot ba kayo sa panonood ng bidyong ito? Ay hindi naman. At kung nabitin kayo sa inyong video na napanood, ay pwede nyo puntahan ang mga nakaraang video na nai-upload ko. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Sa STV nga po pala. Hanggang sa muli. Paalam!